Another video, another new loan app na mada-download po natin sa Google Play Store, which is itong si MiBrar Loan App. Baka lang kasi ma-encounter or ma-notice nyo to dahil bagong-bago pa lang siya. At the moment that I'm trying this loan app, wala siyang reviews, wala siyang ka-download kasi na-release lang siya this November 2025 lang. Kaya worth sharing siya guys, baka kasi ma-encounter nyo. At least magkakaroon na rin kayo ng ideas ano bang meron sa loan app na ito. Yeah, so what? Sinubukan ko po itong loan app na ito. Nag-o-offer po siya ng up to 20,000 pesos. And it's up to us. Discretion po natin kung magkano po yung ilo-loan natin. Tayo yung pipili ng amount. At buo siyang matatanggap. Yun yung mga gustong-gusto talaga natin. In fairness sa kanya guys, mababa yung interest rate niya at long-term payment siya. According po sa offer niya sa akin ha. Kahit bagong loan app pa lang po ito, SEC registered na po siya. Well, I hope no, ito na yung sagot sa mga naghahanap ng mautangan na buong matatanggap at talaga ng legit na low interest rate. I hope ito na yon. So don't worry, wala naman siya hinihinging kahit anong payslip or income proof, no? Collateral tayo dito. Kahit sino pwede mag-apply dito at nag-accept sila naman kahit unemployed or student tayo. Kahit wala po tayong work kasi hindi naman sila lang hihingi ng supporting documents. Well, disclaimer lang ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto ko siyang i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up at maging aware na kayo in case gusto niyo pong i-try itong loan app na ito. Kasi nga naman, napaka-promising talaga nitong loan app na ito. Well, anyways po, if you are new to my channel, nagre-review po tayo dito ng different loan apps, online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po mismo at nagbibigay din po tayo ng mga legit tips, reviews, recommendations, and what all us to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong video, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko ma-update ka at ma-notified ka. Well, back to this loan app. Well, this is offered by Mera Waheg Guro Lending Corp, which is tinignan ko to sa SEC website. Hindi ko po siya makita doon under sa list of recorded online lending platform. Only to find out din naman na dito sa app details or sa app info niya, nakita ko dito na ang loan provider niya po pala is supported by Code Black Lending Incorporated, which is yun daw yung naka-SEC registered. Well, tinignan ko ulit po sa SEC website and legit nga, nandun po si Code Black Lending at ang mga loan app na under niya ay si K-Peso, O-Peso, OK-Peso. Na alam ko familiar kayo sa mga loan app po na ito. So, kapatid niya ito. Bibigay ko lang po sa inyo yung legit reviews and tamang expectation po sa loan app po na ito. Lahat ng gusto nyong malaman dito, isi-share ko yan sa inyo. Kaya keep watching. Well, dinownload ko po yung app, in-install ko po siya, and then bubungad po dito sa atin yung ating permission statement po that I need to confirm kasi walang choice, no? Well, after this one, I need to input my mobile phone number and then click natin yung get OTP para makareceive po tayo ng OTP. Which is ang nagpadala po sa atin is si Loan Lift. Well, in-enter ko po yung verification code na pinadala niya and then right after po nito, nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni MiBrar Loan. Dito po, sabi ko nga sa inyo, nag-offer po siya ng up to 20,000 pesos maximum loan amount. Well, alam niyo ba, pwede natin itong i-cash loan of 20,000 pesos. Mamaya, i-share ko yan sa inyo how. Anyways po, we need to undergo muna the application po dito para ma-offeran tayo of course and dapat alam nyo to para kahit papaano ready na din kayo sa mga fill up nyo po dito. So, dito po sa personal information natin, we need to provide our addresses, our educational level, our marital status, number of children, living condition, and then this is followed by our work information po, no? So, for you to have an idea po, ito po yung mga tinatanggap nilang profession. And sabi ko nga sa inyo, kahit tayo ay student, retired, unemployed, and of course, employed, self-employed, is pwede po tayo dito. And for me, I choose unemployed lang po. Para kung naaprubahan ako, maaprubahan kayong lahat. Kasi unemployed na nga, naaprubahan. What more, yung mga employed or self-employed. Well, kahit naman kasi unemployed po yung piliin ko dito is I need to input pa rin naman if how long have I been working here. Yung mga ganun pa din pong details, monthly salary, income, i-input pa din kahit ano, parang formality lang talaga na kailangan natin fill upan to. Walang supporting income document yung ipoprovide natin dito. Well, pagkatapos po natin ma-fill upan ito, this is followed by the emergency contact po at 3 po yung hinihingi po nila at ito po ay magdadirect po sa ating phone book list. Hindi po siya manually fill up. So, kapag na-provide na po natin yan, dito sa baba, may makikita po kayo dyan ang email. So, email address po natin yan that we need to input and then kapag na-input na natin yan, click lang natin yung continue. And then sa portion po na ito is tinatanong po nila yung ating credit standing if meron daw ba tayong existing loan, overdue loan, about our loans outside this MiBrar
loan. Well guys, ang nilagay ko lang po dito, no loan, no loan, no loan lang ako dyan. Kasi madedetect nila yan for sure. Kung talagang legit sila ha, madedetect nila yan na may loan naman talaga ako. Sino bang walang utang? Anyways, after po nito, this is followed by the ID information. And guess what? Dito sa ID information, walang nakalagay dito kung ano yung mga IDs po na tinatanggap nila. Nakalagay lang dito, please upload your ID card. So, preferably, to be safe, government ID po yung kailangan nila dito. Either PhilHealth, Voters ID, Teen ID, National ID, and etc. PhilHealth ID lang din naman po yung pin-provide ko po dito. So, yun yung pinicturan ko. At nabasa niya na nag-auto-fill up po dito yung ID number ko sa PhilHealth number ko. Well, after po dito, this is followed by my selfie verification. Magsi-selfie lang po tayo dito, basically. And then, move on tayo sa next, which is the bank information na po. And nandito na rin yung aking name dahil na-capture nga nila yung sa aking ID details. May account type tayo na pagpipilian dito, either e-wallet or bank account po. So, kapag mga loan app, basically, e-wallet talaga yung pinipili ko. At ito lang naman yung pagpipilian, GCash, PayMaya, and GrabPay. And then, ang pinili ko po is si GCash para mas mabilis ko siyang manotice. And then, after dito, babalik siya dito sa pinaka-homepage offer niya. Well, dito nga po, no, may maximum loan amount sila sa akin of 20,000 pesos. I-click lang po natin yung green dyan sa gilid, no, para lumabas yung loan amount na gusto nating i-loan dito, like this one. Nag-offer siya from 1,000 up to 20,000 pesos. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangutang dito ng 20,000 pesos kung ma-approve ka naman. And make sure, of course, kayo mong bayaran. Well, ito na nga. Alam nyo naman kapag gusto kong subukan yung mga loan app, nagsisimula talaga ako sa smallest amount. Kasi ang ambitious ako naman, no, kung bagong loan app to, na 20,000 pesos agad yung gusto kong i-loan, baka mataas yung chance, maligwak talaga ako. Kaya ang pinili ko po dito, 1,000 pesos lang. Para if ever man, at least, magaan ko lang siyang bayaran. Well, kili ko itong apply at may lumabas dito na I need to authorize daw about my identity authentication. Nagre-request sila na i-permit ko daw. Mga ganun po dito. So, basahin nyo na lang ha. So, anyways, hindi naman din ako makapag-proceed, no, kung hindi ko to i-authorize. At ini-evaluate na po nila agad yung aking loan application po dito. At successful na daw po tayo dito, guys. Loan disbursed successfully and will be received soon. So, auto disbursement ito, guys. Wait ha, nakalagay dito. Based on your credit rating, we match the following products for you. So, ito din yung loan offer nila sa akin, si Mibrar loan na up to 40,000 na naman daw. And then si Cash is PH na 40,000 pesos daw. But anyways, kinonfirm ko siya kasi para malaman ko nga yung buong detalye nito. And then, nakalagay na po dito sa pinaka-homepage niya po, isang maximum loan amount daw is 10,000 na lang. So, kinlik ko tong apply. Medyo naguguluhan na naman ako dito. And then, nakalagay po dito, repaying on time can build your credit and improve your credit limit. So, kapag ganito po, ibig sabihin, naka-processing na po yung aking loan application dito. Anyways, guys, dito sa baba, may nakalagay dyan order. Yan yung kinlik ko kasi nandiyan yung details ng loan ko for sure. Naka-processing siya at yung 1,000 pesos po na loan offer po sa akin, hinati po siya sa dalawa. 500 po si Cash is PH and then si Mibrar loan to make it 1,000 pesos. And eto ha, binuksan ko si Cash is, well, as you can see, sa repayment details ko dito, hindi siya 7 days to pay, hindi siya 15 days. Actually, ang first repayment ko dito, 40 days to pay from today that I'm trying this loan up and then nagma-monthly na siya. Ang malinaw sa atin, long-term payment siya. Kung ito yung pagbabasihan natin ha, kung totoo siya sa promise niya. At nakalagay naman dito, malinaw din naman na yung ma-receive po natin is 500 pesos buo at walang kaltas. Malinaw naman sa nakalagay dito at may interest rate daw ako ng 16 pesos. Napakaliit lang nun, guys. Diba sabi ko sa inyo, low interest rate talaga siya. Buti wala siyang service fee. Si Cash is ito ha. Binuksan ko din si Mibrar loan, which is doon naman talaga tayo nag-loan. Well, parehas lang din naman sila ng details. Long-term payment, hindi 7 days to pay. 16 pesos lang yung interest rate. Parehas na parehas lang po sila. So, I think parehas lang din po silang ma-approve in case na ma-disbursan daw po ako. Well, naka-under review pa lang po siya and I'll wait for a second or a minutes po, no. So, antayin ko lang po siya. Well, guys, binalikan ko po siya in few minutes lang and I found out, guys, na finally, meron na tayong resulta at rejected ako dito. So, I'll try my best para ma-share ko sa inyo kung buo ba talaga siyang matatanggap pero na-reject niya po ako. I don't know kung baka dahil bagong loan na pa lang ito kasi nakita niyo naman kanina wala pa siyang ka-review, wala pa siyang ka-download. Parang ako yung icebreaker dito. Kaya medyo nagalangan siya na i-approvehan ako dito. Well, if ever na hindi fly by night tong loan app na ito at mag-steal sa dyan at may mga ma-approve dito in the long run. And I hope nga po na it is what it is dito sa kanilang loan details. But anyways, if bothered naman po kayo, better po na mag-antay na lang din po muna kayo kung sino yung makapag-review sa loan app na ito doon sa Play Store. Or abang-abang kayo dyan sa comment section ko dito sa baba. Kasi for sure, sa mga viewers natin na nakapag-try na dito, magko-comment yan dyan. Don't worry guys, mag-update ako sa inyo. Stay tuned. Kaya mag-subscribe kayo and i-click yung bell button para lahat ng videos ko ma-update ka at ma-notified ka. So yun lamang po.
thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!